mga pamilya mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo kung saan man kayo naabot ng The Filipino Channel. Kumusta na po kayo? Sana'y abutan namin kayo na nasa mabuting kalagayan. At kung sakali mang medyo kayo ay binabagyo ng problema, trahedya, at kung ano-ano pang mga unos sa buhay, huwag masyadong mababahala. Lahat naman tayo may problema. At wala naman tayong hindi kinakaya. Hindi po ba? Tama. Kahit ano pang problema ang dumating, tayo ay bumabangon. Hindi nagpapadaig sa pagsubok. At sa ating puso at isipan, alam natin, kaya ko to. Halimbawa, dating sikat na bokalista ng bandang River Maya may tagumpay pa nga bang makakamit sa kanyang pagiging soloista. Parang hindi kami nagkaintindihan ng mga kagrupo ko. Hindi pera, kundi musika ang nagpapaikot sa mundo ni Rico Blanco. Ito ang programang salamin ng inyong kwento, nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina, at ito ang Rated K. Ang mundo nga daw ni Rico Blanco ay isang malaking konsyerto ng musika. Puno ng kantang salamin ng pagbangon, pagmamahal at paglaban sa buhay. Mula sa pagiging bandista, si Rico ngayon ay soloista na at bagamat may mga bumabatiko sa kanyang kakayahan, patutunayan ni Rico na nasa tono pa rin ang kanyang karera. At muli nating matutunghayan ang numero 1 musika mula sa mundo ni Rico Blanco. Sa akin, never naging option susuko ka na hindi ka pa sumusubok. Unang tumunog ang pangalang Rico Blanco bilang miyembro ng bandang River Maya. Tumayo siya bilang keyboards player, lead guitarist at songwriter ng banda. Yung unang hit namin kami nagsulat, but kung songwriting ang pag-uusapan natin, siya talaga yung the chief songwriter ng banda. Never ko naisip na magiging musician siya because that came out only after he graduated from college. Pero noong 1998, sa paglisa ng kanilang lead vocalist na si Bambo Manyalak, lakas loob na inako ni Rico ang responsibilidad bilang bokalista. Maraming nagduda kasi si Rico Blanco, he was the guy parang behind the band. Alam ng mga taong sa nagsusulat ng mga kanta, pero keyboard player siya eh. Inakala ng marami na hindi mapapantayan ni Rico ang nagawa ni Bamboo para sa River Maya. Madaming negatibong puna ang ibinato sa kanya. Every departure ng member, nandyan yung sabihin, magpapaisip ka kung tutuloy ba tayo eh. And most of the time, kami rin nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na tuloy tayo. Bilang frontman ng River Maya, nakapaglabas sila ng 4 na album. Lahat ay pawang tinangkilik ng publiko. Sa dami na kasi ng nasulat ko, siguro lahat na ng pwedeng pagkunan ng inspirasyon, pinagkunan ko na at naghahanap pa rin ako ng bagong mapagkukunan. Parang natural sa kanya na mga lines na makakatuwa talaga. Talagang bigla lang yung maisip, tapos matatawa na lang lahat. Kumbaga coming from him, parang iba yung dating. Sa kabila ng kanilang tagumpay, noong 2007, ginulat ang marami ng balitang iniwan na ni Rico Blanco ang River Maya. Ano ba ang dahilan ng kanyang pag-alis sa banda? Kayanin kaya ni Rico Blanco ang mag-solo? Abangan sa pagbabalik ng Rated K. Bakasyon, nagpaalam ako. Then, nung time na kailangan kong gawin yung bakasyon, doon sa napag-usapang panahon, parang hindi kami nagkaintindihan ng mga kagrupo ko. Dahil sa kanyang pag-alis, pansamantalang nanamlay ang karera ni Rico. Nawala ng mga gig at concert.
Kaya't sinabing, hindi kaya ni Rico Blanco. At ang kanyang kinang ay nakakabit lamang sa River Maya. Meron talaga tayong dadaanan laging pagsubok eh. Tatanungin mo lang sarili mo kung gusto mo magpatuloy. O hindi. Eh sa akin, never naging option na susuko ka na hindi ka pa sumusubok. If ever there's something na would put him down, pinag-isipan niya yun eh. Alam niya kung anong consequence nun. Alam niya kung ano. It's very analytical talaga. Halos isang taong nanahimik si Rico. Pero ang kanya palang pananahimik ay paghahanda lamang. Paghahanda para sa Your Universe, ang kanyang unang solo album. Inilunsad ito noong 2008. Mayroon itong 10 kanta at lahat ay nilikha ni Rico. In principle, iisipin mo nga na mas malaki siguro yung pressure ngayon kasi pangalan mo yung nandyan, ikaw lang mag-isa. When the rain falls on my face, how do you quickly replace? Nung araw nga, ang dito sa amin, anak siya ni Tim Blanco. Ngayon, ako, tatay ni Rico Blanco. Bago matapos ang 2008, napabilang ang album ni Rico sa top 10 best-selling album sa mga record bars. At kasunod nito, hiniran siya bilang Vocalist of the Year ng NU 107 Rock Awards 2008. Salamat sa inyo to. Salamat. Congratulations, Rico Blanco! Ang success sa akin, happiness. Pag mahanap mo yun sa ginagawa mo, sa buhay mo, kahit ano pa man ginagawa mo sa buhay mo, yung success para sa akin. Mahigit isang dekada na sa industriya ng musika si Rico Blanco. Sa panahong yun, makailang ulit na daw sinubukan ang kanyang tatag. Pero hindi natinag at bunga nito, isa na siya sa tinitingala at ginagalang na musikero at alagad ng sining ng kasalukuyang henerasyon. I'll always be